emergency po ang pagpatawag ng ating makaibigan dito na mga duwende. Dahil po kakauwi lang po nila doon galing sa kanilang kaharian. Mayroong impormasyon na mangyayari po. Ano po ba talaga ang nakikita po ninyo na estimated ba na kailan mangyayari po ito? Patay na! Totoo yan? 2025 talaga mangyayari ito. Sisiklab na po ang kaguluhan. Tay? Sa lahat po na makapanood nito ha, sa lahat po ng mga supporters ni BBM, BP Sara Duterte, ngayon po guys, nakakatakot po itong balita ng ating kaibigan. Nakuha po nilang ang impormasyon doon po sa kanilang kaharian. Dahil po nais po nilang ipaabot sa inyo, huwag po kayong, huwag po ninyong ibuwis ang inyong buhay. Dahil lang po sa inyong pagmamahal po sa ating presidente. Kung sino man po yung nagmamahal po doon sa mga Duterte, sana po huwag po kayong sumali po dito sa gulo. Nakikita ng ating kaibigan. Kasi po guys, ang mga retiradong mga PME, General, Sundalo, Kapulisan ngayon guys, pumalag na. No? Naku po, ito po ang inyong nakikita kaibigan. Nakikita po ninyo na isang hudyat na lang po talaga, si Duterte na lang po talaga ang hinihintay dito guys. Laka. Ito po yung nakakatakot guys dahil po yung ex-president natin guys nakipagkita na daw sa mga kilalang mga retiradong mga PME, General, Major. Paano lang ito kaibigan mapipigilan ito? Hindi na po daw ito mapipigilan guys. Dahil po harap-harapan na po nilang nakita ang hindi po maganda na ginagawa po ng ating namumuno ngayon. Mas lalo po nilang pinahirapan yung bansa namin kaibigan. Mas lalo itong magugulo. Alam po ba ninyo kung kailan po talaga, ulitin ko, kailan po talaga ito mangyayari? Abangan po daw ninyo guys ha. Sa lahat po ng mga supporters ng BBM, ito po talaga ang payo ng ating kaibigan. Kaya nais po niyang ipaabot sa inyo dahil po ayaw po nila na sumali tayo sa mga kaguluhan. Kung sino man po yung mga maliliit lang po na mga tao, na mga kalagayan, wag po kayong sumali dito. Pabayaan po natin yung mga tao na may mga kakayahan po dito sa paglaban po dito sa katotohanan. Kasi nais po ng ating kaibigan, mag-ingat kayo dahil nakikita po nila, kaya ipinapaabot po nila na yung hudyat, isa na lang po guys, napakarami na po ngayon na kumampi po doon sa ex-president Duterte dahil po sa nakikita po nilang hindi maganda na tinanggal po ang mga budget, pera na kinuha doon sa land bank. Kaya kapag ito ay mangyari ngayong 2025, yung budget na kinuha po nila, kung saan po nila dadalhin yan, kapag ito ay mawawala, hindi po makikita, na hindi po nila ipinapakita ng transparent ito, malaki itong kaguluhan. Mayroong presidente po natin, mangyayari po yung nangyayari doon sa ibang bansa na siya ay ipababa talaga. Ito na po ang hinihintay po ng mga retiradong general guys, na mga PME, kapulisan ngayon guys. Ito po yung hinihintay po nila, ang hudyat na lang, isa na lang ang hudyat po dito. Kaibigan, hindi po ba ito mangyayari ngayong inangat sa New Year? Nirespeto pa nila guys. Nirespeto nila ang taong bayan sa pagsalubong po ng New Year. Ang delikado po dito guys, mangyayari ang kaguluhan. Ang problema dito, kung sino man po yung hahadlang dito, ito po yung nakikita ng ating kaibigan, madugo ang, ito po talaga ang nakakatakot po talaga kaibigan. Ito po talaga ang inyong nakikita ngayon, madugo ang labanan ito kapag ito ay humahadlang po yung mga BBM supporters. Payo lang po ng ating mga kaibigan, nasa inyo lang po kung maniniwala kayo. Masasayang ang inyong buhay kapag ito ay hindi ninyo pakikinggan. No? Naaawa po si kaibigan sa mga tao na nagmamahal po sa ating presidente. Dahil po, kung sila po ay sasali dito, pag ginahadlangan po nila yung mga retiradong mga
kapulisan dito, sundalo, mga PMA. Kasi po isang hudyat na lang kasi nakipagkita na pala si Duterte sa mga kilalang mga may tungkulin noon, guys. Kaya aktibo pala ang kanilang mga samahan ngayon hanggang ngayon. Kaya yung iba, mula nang tinanggal po daw ni BBM yung mga pundo at kinuha yung pira doon sa land bank, kaya umalma na po yung mga kapulisan at mga sundalo kung bakit po nila pinakialaman yung pira ng bayan. Kaibigan, ito po ang aking maipaabot sa inyo. Pwede pa ba natin na matulungan itong problema? Hindi kaya. Pasensya na kayo, guys, hindi po talaga kaya ito, guys. Kasi po itinadhana po ito dito sa ating bansa na masasagupa at maranasan po natin. Kaya ang kanilang ginagawa po dito sa lahat po ng hindi pa nakapanood sa katotohanan, itong ipaabot ni kaibigan, no? Emergency lang ito dahil po nakita po nila na madugo ang mangyayari dito. Kasi yung mga handa pong pumaktay po yung mga retiradong, naku, hindi ko na lang ito guys, mas mahirap po talaga pag lalo pa natin na ipaklaro ang ipaabot ani, baka po yung mga ibang mga tao matatakot na. Hindi po ito pananakot, guys. Ang nais lang po namin na maghanda tayo. Huwag po tayong sumali sa mga kaguluhan po dito sa ating bansa. Kapag tayo ay sumali, kung sumali man kayo, yung ikakabuti lang, yung mga lang kanang pang peaceful ba? Di ba, kaibigan? Mahirap po ito, guys, na pigilan. Kasi po, wala na. Nanginginig na po sa galit po yung mga malalaking tao ngayon, guys, na may mga tungkulin noon, guys, na hanggang ngayon, no, forever pa ang kanilang pinagsamahan. Kaya lahat po ng may mga tungkulin noon, guys, sila po talaga yung tumayo bilang ipaabot, ipaglaban ang katotohanan dito. Kaya natakot si kaibigan, baka po yung mga supporters ng BBM humadlang, sila po yung mapapahamak. Pag humahadlang po kayo, guys, kayo po ang lugi. Yung presidente natin wala na, nasa taas na, nakalis na dito. Ito po yung pinaghahandaan po ng mga BBM ngayon po, guys, sila Lisa at saka yung tambaloslos na yan. Ito po yung pinaghahandaan nila. Kapag ito ang mangyayari, guys, sa kaguluhan, wala na. Safety na po sila. Sila Sandro, wala na. Kaya nakakaawa po dito yung mga tao na supporters po nila na handang magpakamatay dito. Kaya ito po nung nakikita ng ating kaibigan. Di baling magsawa kayo sa ipinapaabot po namin, guys, basta ito po yung katotohanan na mangyayari po sa 2025, kaguluhan po ng ating bansa.